Kabanata Isang Uncle, nasa sakit ako, young lord, ito ay 4 na taon at oras na para sa iyo na bumalik. Hiniling sa akin ng dragon Panginoon na ibalik ka sa sekta ng dragon. Ang sekta ng dragon ay may problema sa panloob na kaguluhan at panlabas na pagbabanta. Ang dragon Panginoon ay malubhang may sakit at ang pinakamatanda na batang Panginoon, ang iyong kapatid ay nasa isang pagkawala ng malay. Tanging maaari mong humantong ang dragon sekta ngayon. Ang isang Rolls Royce multo ay nakapark sa labas ng pinto ng kataas-taasang beauty spa, at isang senior tao ay nakatayo sa pamamagitan ng pinto, pakikipag-usap sa Maximilian na matahimik at calm. Si Samuel ay nakadamit sa isang British suit, na may itim na gentleman cap at dinala ang isang itim at ginto na tungkod. Ito ay 4 na taon, at siya pa rin ang nasa isip niya. Maximilian mahina sneered, at ang kanyang mga mata ay tahimik, na walang allusions tungkol sa dragon sekta matagal na ang nakalipas. Kapag ang aking ama ay nakinig sa babaeng iyon at walang awa ang aking ina at ako sa labas ng sekta ng dragon dahil, ang kanyang anak na hindi lihitimo, isang bastard sa kanilang isipan. Sa lahat ng mga taon na ito, ay nag-aalala ba siya tungkol sa aking ina o sa akin? Ngayon, kailangang bumalik kapag tinawag niya ako. Emily? Maximilian, isang aso ng sekta ng dragon. Ako ba ang dapat palaging sundin ang kanilang mga order? Mayroon akong sariling pamilya. Hindi mo kailangan ng awa ng sinuman, lalo na ang dragon sectle ay bumalik at iwan ako mag-isa. Sinabi ni Maximilian sa isang malamig na tinig, lumalakad at lumilibot upang pumasok sa spa shop, na iniiwan si Samuel sa pintuan na may buntong hininga. Dragon Sect, ang numero ng isang misteryosong organisasyon sa mundo ng nangungunang medikal, mineral, at iba pang mga mapagkukunan ay ang pinakamayaman at malakas na organisasyon sa mundo. Bilang ang pinakasinaunang pamilya na may pinakamahabang pamana, walang sinumang darating sa gulo dito. Sa loob ng sekta ng dragon, ang pinuno ng sekta ay ang Dragon Panginoon, at sa ilalim ng kanyang utos, may 8 Dragon Kings, ang bawat isa ay namuno sa isang seksyon ng mundo, na may napakalaking kayamanan at kapangyarihan. At ang kataas-taasang pakikipaglaban sa mundo at kung ang mga Fu Masters ay lahat ng mga disipulo ng sekta ng dragon, at kumuha sila ng mga order mula sa Dragon Lord. Binuksan ng Maximilian ang pinto at isang grupo ng mga empleyado mula sa spa shop ay tumingin sa kanya na may mga kakaibang mata. Ang Maximilian, na nagtrabaho ng 4 na taon sa tindahan, ay isang ganap na hindi gaanong mahalaga. Ngayon siya ay maaaring talagang makipag-usap sa isang tao na darating sa isang Rolls Royce kotse, na hindi ka panipaniwala. Tuldok 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 tuldok. Maximilian ay lamang kinuha ng ilang mga hakbang kapag ang telepono sa kanyang bulsa buzzed at vibrated. Ay mula sa kanyang asawa, Victoria. Hoy, honey, ano ang up? Maximilian nagtanong na may isang ngiti. Si Victoria ay isang kilalang kagandahan, unang nirerango sa 4 na diyosa sa HCT. Siyempre, ngayon kapag ang mga tao ay nagsalita tungkol sa Victoria, ito ay dumating sa isang sneer, mapanokso sa kanya para sa pag-aasawa ng isang natalo na wala. Maximilian, halika sa ospital ng lungsod ngayon. May nangyari sa sisit, sa kabilang dulo ng telepono, ang boses ni Victoria ay tila nababalisa. Okay. Magkakaroon ako ng Zoom. Nang walang pag-aatubili, nagsalita si Maximilian sa tagapamahala at tumakbo sa labas ng pinto sa isang galap. Nakasakay siya sa kanyang electric bike sa ospital sa pinakamataas na bilis. Ang pamilya Griffith ay isang pangalawang rate na gentry sa HCT, Chuzhou. 4 na taon na ang nakalilipas, ang Maximilian ay nakilala ang novel drama Victoria ng aksidente at kasal sa pamilya Griffith. Sa oras na iyon, ang kanyang kasal sa Victoria ay isang pandama sa mga gentil sa HCT, sapagkat ito ang pinakamahihirap na kasal na nakita pa nila. Ang Maximilian ay isang mahinang batang lalaki na walang background. Bilang resulta, ang pamilya Griffith ay naging isang tumatawa na stock sa mga pamilyang gentry ng HCT. Sa loob ng 4 na taon, maingat na nanirahan ang Maximilian sa pamilya Griffith, at kahit na siya ay nahihirapan at ginagamot ng masama, naranasan niya ang lahat. Ang isang manugang na sumali sa pamilya ay natural na magkaroon ng lubos na kamalayan sa lahat ng bagay sa pamilya. Higit pa, kailangan ng Maximilian ang suporta ni Griffith dahil kailangan ng kanyang ina ang pera upang pagalingin ang kanyang sakit.
Sa pasukan ng ospital, ang Maximilian ay nakilala si Victoria, na naghihintay ng mahabang panahon. Siya ay isang angkop na galit at mukhang nababahala. Nang makita niya ang Maximilian pagdating, ang kanyang mukha ay malamig habang lumakad siya patungo sa kanya, pinalaki ang kanyang kamay. Pop! Ang isang malulutong na sampal, na tumulong sa harap ng ospital na ito, ay nakuha ang pansin ng mga dumaraan. Bakit ka huli? Ang mga mata ni Victorias ay malabo na mga mata na parang mga luha at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Maximilian mahina faintly, tinitingnan ang kanyang asawa, at nagtanong ng sabik. Victoria, ano ang nangyayari? Ano ang mali sa sisi-dalawa? Victoria hayaan ang lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata, at inihagis ang kanyang ulo sa mga armas ng Maximilian, umiiyak at nagsasabi. Sisi ay may leukemia. Sa sandaling ito, ang tao na naging isang istorbo sa loob ng 4 na taon at ginawa ang kanyang sarili at ang Griffith pamilya de Laughingstock sa HCT ay naging Victorias lamang ng suporta. LOL. Pagdinig ng mga salitang ito, mukha ng Maximilian ng inig, tinitikos niya ang kanyang mga mag-aaral, at hiniling niya na may mga panginginig na labi. Lukmaya. Paano iyon? Si Sisi ay Maximilian at Victorias na anak na babae, 3 taong gulang lamang. Sa ward, ang pamilya Griffith ay natipon na sa sandaling ito. Si Samuel, na nakaupo sa ulo ng kama, ay kasama ang cute at masigla na batang babae sa kama ng ospital na may mapagmahal na hitsura sa kanyang mga mata. Ang mga taong nakatayo sa paligid ay ang mga anak at apo ng pamilya Griffith. Sa sandaling ito, nakikita ang Maximilian lumakad sa likod ng Victoria, isang pagsaway ay sumabog ng direkta sa ward. Maximilian. Si Laura, ang kanyang biyenan, ay puno ng pangungutya at pinutol ang mga sumpa sa kanyang mga bisig sa paligid ng kanyang dibdib. Ang manugang ito ay isang kaiyahiyang aso kahit saan. Oh, ito ay Maximilian. Ano ang ginagawa mo dito? Samantala, ang isang tinig na tinig ay nagmula sa Franklin, anak ng ikalawang asawa ni Samuel. Siya ay palaging tumingin sa Maximilian na may displeasure. Paano ang isang tao na walang halaga ay naging isang manugang na lalaki sa Griffiths? Dahil lamang sa kanya, ang reputasyon ng Griffiths sa HCT ay nasira. Well, ano ka? Isang walang silbi na taong ginagawa dito. Hoy, pagkatapos ng lahat, siya ay si Sis Dad. May karapatan siyang dumating at makita. Shut up! Panatilihin ang iyong boses pababa. Hindi mo makita na si Samuel ay narito. Nakalimutan mo na si Sisi ay maaari lamang tumawag sa kanya tiyuhin. Sa pagsasalita tungkol dito, ang bawat isa mula sa Griffith sa ward ngumiti ng walang bahala. Mahirap paniwalaan na ang Maximilian ay hindi maaaring maging ama sa kanyang sariling anak na babae. Siya ay talagang isang wimp. Si Victoria ay dumating at sinabi kay Samuel. Lolo, Maximilian nagkaroon ng kulay abo na buhok at nagsuot ng isang puting suit ng tang. Inilabas niya ang kanyang kamay mula sa malambot na kamay ni Sisi, at sinabi sa mayordomo sa tabi niya nang hindi nakikita ang Maximilian. Kumuha siya upang mag-sign. Oo, Panginoon. Ang mayordomo ay lumakad hanggang sa Maximilian, kinuha ang isang dokumento, at sinabi ng isang malamig na mukha. Ito ang kasunduan sa diborsyo sa pagitan mo at Miss Victoria. Mag-sign ito, pagkatapos ay hihilingin ni Lord Samuel ang doktor na itinuturing na Miss Sisi. Huwag mag-alala, tulad ng para sa Mrs. Bone Marrow, Panginoon natagpuan na ito ni Samuel, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa gastos. Pagdinig ng mga salitang iyon, si Maximilian ay nagulat. Tinitigan niya ang mayordomo sa kawalang paniwala at galit, bago mag-skimang ang kanyang ulo upang tumingin kay Samuel at sinabi. Lolo, Sisi ang aking anak na babae. Bakit hindi mo ginagamit ang aking utak ng buto? Shut up! Sinaway ni Samuel, tumindig, at tinitigan ang Maximilian ng walang bahala sa isang saklay ng kanyang kamay, ikaw ba ay karapat-dapat sa pagiging ama ni Sisi? Magmadali at lagdaan ito. Mula ngayon, wala kang kinalaman sa aking pamilya Griffith. Tandaan, ang pangalan niya ay Sisi. It's Griffith, hindi ang pangalan ng iyong pamilya. Ang pagdinig na ito, si Victoria ay nababalisa din at sinabi, Lolo, lapto ng diborsyo Maximilian. Siya ay laging ama ni Sisi. Sana ay muling isaalang-alang mo ito.
Matapos ang lahat, si Victoria ay kasal sa Maximilian sa loob ng 4 na taon at sila ay naninirahan sa ilalim ng parehong bubong para sa 4 na taon. Tunay nga ang pagmamahal sa pagitan nila. Nang marinig ng Maximilian ang mga salitang ito mula sa Victoria, siya ay masindak. Ito ay naging ama ni Sisi. Pop! Samuel! Flung ang kanyang kamay at slap Victoria pag-alit sa buong mukha, scolding kanya. Naghahanap ka ng isang labanan. Kailan ang iyong turn upang makipag-usap? Kung hindi ka na maging ang tumatawa stock ng H. Lungsod. Ang mga Griffith sa gilid ay napanood siya ng malamig na mga mata, mga sneer na lumilitaw sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Ang mga mata ni Victoria ay pula at tinakpan niya ang kanyang mga pisngi habang siya ay nakatayo ng mahigpit. Hiyangkt ang kanyang kamao sa galit. Paano ang kanyang babae ay nananakot ng iba? Sumusunod na, si Samuel ay nahuhulog sa Maximilian na may pulang mukha at sinabi sa isang malamig na tinig. Ang ospital ay hindi gagamitin ang iyong utak ng buto na tumutugma sa sisis. Gayunpaman, hindi ko gagamutin ang sisi hanggang sa lagdaan mo ang mga papel ng diborsyo. Ang paggamot ay nagkakahalaga ng higit sa 200,000 dolyar. Maaari mo bang bayaran ito? Pagdinig sa kanyang mga salita, ang mga Maximilian heart trembled, at hindi siya naniniwala na si Samuel ay napakalupit. Talagang ginagamit ni Samuel si Sisi upang pilitin siya sa pagdidiborsyo ng katahimikan. Ang galit ay nakasalansan sa Maximilian. Ang kanyang mga mata ay pula, ilang mga luha ng kristal na tumatawid sa mga sulok ng kanyang mga mata, at ang kanyang puso ay napuno ng parehong pagkabigo at pag-asa. Nabigo siya na ang kanyang asawa ay wala sa oras na ito. Ang inaasahan niya sa pamilya, at responsibilidad bilang isang asawa at isang ama. Sa sandaling iyon, binuksan ng Sisi sa kama ng ospital ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay mapatla at tinitingnan niya ang Maximilian na nakatayo upang matanggap ang mga mata ng karamihan ng tao sa sandaling ito at siya ay sumigaw. Uncle! Limam sa sakit, ang kanyang anak na babae ay maaari lamang tumawag sa kanya tiyuhin. Maximilian ay ang batang lord ng Dragon Sekta. Ang hinaharap na Dragon Lord. Ngunit hindi niya makilala ang kanyang sariling anak na babae.